Mga kapatid, pumasok na nga kaninang alas 3 ng madaling araw ang Super Typhoon Inday sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Para bigyan pa tayo ng mas malinaw at komprehensibong impormasyon kaugnay ng lagay ng panahon, kasama natin ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Alvin, nasaan na ang Super Typhoon na si Inday at gaano kalakas ito? Yes, Cheryl, kanina ang alas 5 ng hapon, ito ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,170 kilometers east ng Northern Luzon. Offshore pa po yan o nasa dagat pa po yan. Nasa Super Typhoon category pa rin yan. Bahagya po yan lumakas na nasa 195 kilometers per hour. Yung kanyang lakas ng hangin malapit sa gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot pa sa hanggang 240 kilometers per hour. Yan naman ay kumikilos pakanluran at bukas northwestward na yan sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa ngayon nga, Cheryl, hindi natin yan inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Ito po ay tutungo dito sa may area ng Taiwan at palabas ng ating area of responsibility sa darating na Sabado. Ito yung ating map, Philippine map, mga kapatid. At makikita natin habang papalapit sa ating bansa, itong si Super Typhoon Inday, ay talagang makikita mong mahahagip niya ang malaking bahagi ng bansa. No, sabi nga, kinlaro mo na hindi siya magla-landfall, pero gaano kalapit siyang lalapit sa atin at gaano kadelikado pa rin ang epekto nito sa ating panahon? Yes, Cheryl, bagamat hindi natin nakikitang mag-landfall nga itong bagyong si Inday, is napakalawak ng kanyang kabuuang diameter. Nasa lagpas 1,700 kilometers yung ating diametro. Kaya kahit po hindi yan mag-landfall or tumama sa lupa, mararamdaman natin yung panglabas na kaulapan yan at yung kanyang wind field at malalakas na bugso ng hangin dito sa Northern Luzon, kasama na dyan ang extreme Northern Luzon. Although hindi natin mararamdaman yung pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna, meron pa rin tayong malalakas na bugso ng hangin. At kapag ganitong panahon ng habagat, mas makapal talaga yung ating mga kaulapan at hangin sa ibabang bahagi nito dahil doon sa inflow ng ating hangin o yung ating southwest monsoon. At maliban nga doon sa direct effect na binabanggit natin ngayon is, kung mapapansin nyo dito sa ating wind map, mararamdaman din natin yung habagat o yung hangin mismo ng habagat sa malaking bahagi nating bansa. Mag-i-extend pa yan hanggang dito sa Mindanao. Yan ay mga breezy at mga pabugso-bugsong hangin din. Puntahan muna natin dahil itinaas na po ng Pag-asa, mga kapatid, ang Tropical Storm Warning Signal number 1. Saan-saang mga probinsya ito, Alvin? Yes, Cheryl, dahil nga papalapit na itong ating bagyong Inday dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon, nandyan po yung ating mga tropical cyclone wind signal. Kasama na dyan ang ilang bahagi dito sa may Catanduanes. Nakataas nga yung ating signal number 1 dito sa mga areas ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, Aurora, kasama po dyan ang Catanduanes dahil medyo nakausili ang part ng Bicol region na yan. Quirino, Ifugao, Ilocos Norte, Mountain Province at Abra. Ayan. For now, mga kapatid, ang sinasabi nga, ayan, nakataas na ang signal number 1, pero sinasabi ng Pag-asa, nandoon yung posibilidad na itaas nito ang tropical signal number hanggang 2 or 3. So, kailan natin aasahan yung pag-akyat ng signal number? Tomorrow? Yes, Cheryl, ito ang bagyo natin. Ngayon, actually, maganda pang panahon dyan sa mga areas na yan. Pero nagtaas na tayo ng warning dahil nga, preemptive warning ito para 36 hours. Yes, 36 hours para makapaghanda tayo. And then bukas nga, habang lumalapit pa itong bagyong Inday dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme Northern Luzon, madadagdagan pa po yung mga areas na may tropical cyclone. Wind signal number 1, pwede pang umabot ng 2 or 3 kapag nandito na sa may areas ng extreme Northern Luzon. At least 500 kilometers yung ating pagtaya na posibleng ilapit ng kanyang gitna dito sa itaas na bahagi nating bansa. Yan po ay maaaring sa Thursday hanggang Friday. At maliban nga dyan, Cheryl, meron tayong ine-expect na pagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Yun ang sinasabi, mga kapatid, ng Pag-asa, yung malaking banta ng enhanced southwest monsoon o enhanced pinalakas na habagat. Ano-anong mga probinsya at kailan critical ito para sa mga lugar na ito, itong southwest monsoon? Sa katunayan, Cheryl, ngayon nagsisimula ng maramdaman ang habagat dito sa western section ng Mindanao. Meron na tayong mga pagulan dyan at mga thunderstorms, particularly sa Zamboanga Peninsula, BIRMM, kasama po dyan ng Soxargen. May mga chances na rin tayo ng mga pagulan sa western section ng Visayas at bukas nga, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan dito naman sa may areas ng Mimaropa region. At maliban dyan, Cheryl, ang malaking bahagi ng Visayas from Thursday to Friday, magiging maulap po yung ating panahon. Pero mostly yung concentration ng ating mga pagulan is nandito sa kanlurang bahagi o western section ng ating bansa. Yan po ang Mimaropa area, Western Visayas, mag-extend pa po yan sa Zamboanga Peninsula and including dito po sa areas ng
from Friday to Aha. Saturday, doon natin nakikita yung mas marami nating pagulan. Dito naman sa western section ng Central Luzon, including Metro Manila, kasama na rin dyan ang Cavite, Batangas, ang Mindoro, lalong-lalo na sa Mindoro, Antique, and itong ang areas ng Palawan. Pero Cheryl, itong mga nababanggit ko, ito yung makakaranas ng mas maraming pagulan. Pero halos buong Mindanao, halos buong Visayas, and ilang parts ng Mindanao, Calabarzon area, Central Luzon, maulap ang panahon at posible rin yung kalat-kalat na pagulan. Concentrated lang yung ating mga pagulan, mostly sa western section, including Metro Manila. Yan, ang peak natin is tinataya natin sa Friday hanggang sa darating na Sabado at magpapatuloy pa yan hanggang Linggo kahit makalabas na ng ating area of responsibility itong Inday. Kailan ba inaasahang lalabas si Inday sa ating bansa? Yes, Cheryl, etong ang si Inday, inaasahan nating makalabas ng ating area of responsibility by Saturday. Nandito na po yan sa kanto ng ating area of responsibility. Nandyan na sa may bandang Taiwan. Magla-landfall ba siya sa Taiwan or sa bahagi ng China? Yes, may chance yang mag-landfall dito sa northern part ng Taiwan kapag bumaba pa yan ng kaunti. At pwede rin pong umabot dito sa southeastern portion ng China. Pero nonetheless, kapag nakalabas na po yan ng ating area of responsibility, hindi pa tapos ang habagat natin. Dahil kung mapapansin nyo, ito yung inflow ng ating hangin, papunta doon sa bagyo. Pag nandito na po yan, meron pa rin po tayong inflow ng hangin patungo doon sa bagyo natin. Kaya yung ating habagat, magpapaulan pa rin po yan kahit makalabas na ng ating area of responsibility. At katunayan, Cheryl, itong general area na to, ito yung lagi nating binabantayan kapag may mga bagyo na hindi nagla-landfall. Dahil sure yan, pag dumadaan dyan yung ating bagyo, may inflow ng habagat, nagpapaulan po dito sa Metro Manila at mga karating lugar nito. At sa ipinakikita nga po noong forecast track, nitong si Super Bagyong Inday ay dadaan doon sa sinasabi mong area. Yes. So talagang yung malaking bahagi po ng ating bansa, sabi nga ni Alvin, especially the western sections po, kailangang maging handa tayo. Very critical po ang Biyernes, Sabado at Linggo sa western sections ng Luzon at kasama po dyan ang Metro Manila. Yes, ma'am. Cheryl. Maraming salamat for your update. Yan po ang ating weather frontliner, Alvin Pura. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.